Ayun, may galap shoutout po sa inyong lahat, Luzon, Visayas at Mindanao. Magandang umaga, magandang gabi, magandang hapon, magandang tanghali kung saan man kayo ngayon. And especially po sa mga taga Maynila, mga Manilenyo, mga Iskonians na walang sawang pagsuporta dito sa ating YouTube channel. So ngayon po ay meron lang po akong gustong reaksyonan at meron akong gustong bigyan ng komento kung meron kasing nag-comment sa akin, no, sa aking vlog na di ko sure kung supporter siya ni SB, ni Spam. Kasi ang sabi niya sa aking comment, buti nga daw si SB namigay ng pera galing sa sariling bulsa. Si Yorme ba daw, kaya ba daw ni Yorme mamigay ng pera sa sarili niyang bulsa galing? Actually kasi, magkaiba kasing estado ng pamumuhay ni Yorme at ni SB. Si SB kasi businessman. Si Yorme kasi politician. Actually, the best way kasi para mabilis kumita, either mag-business ka or pumasok ka sa politika. Yun lang naman ganun kasimple. Sa politika kasi, magserbisyo ka ng tama sa bayan, may kickback ka, may sahod ka, yayaman ka. 'Di ba? Yung iba nga hindi nagsiserbisyo, ang mamahal ng mga sasakyan, ang mamahal ng mga luxury na gamit. Meron akong kilalang congressman diyan, mas malaki pa ang sahod. No, mas malaki pa ang kagamitan niya kaysa sinasahod niya, 'di ba? Taga District 6. Di ko na pangalanan kung sino. Maraming District 6. 'Di ba? Tsaka ito lang, sa nag-comment doon sa aking vlog na kaya ba daw ni Yorme mamigay ng pera katulad kay SB na mula sa sariling bulsa, galing sa sariling bulsa. Ito lang napakasimple. Si SB kasi businessman, politician. Si Yorme kasi politician lang. Kaya naman niyang mamigay ng pera pero hindi mula sa sariling bulsa. Mula sa tax ng mga taga Maynila na nagbabayad. Ngayon, paano ba gawin yon para maibigay? Lalong-lalo na kapag merong sakuna, baha, lindol, sunog, pwedeng kumuha ng fund si Yorme sa pondo or kaban ng City Hall of Maynila at ibigay niya sa mga apektado. Yun po yun. Si SB naman, iba yung style niya, yung mga kita niya or mga profit niya mula sa kanyang business, doon siya kumukuha para ipamimigay niya sa tao. Ngayon ang tanong, ano nga bang rason kung bakit namigay siya si SB sa tao? Simple lang, either namigay ka kasi gusto mong tumulong or namigay ka kasi may plano ka. Ganun lang naman Alam nyo, ito lang, real talk lang ha. Kahit hindi ka papasok sa politika, pwede kang tumulong kahit hindi ka politician. 'Di ba? Simple lang Kung meron kang negosyo, kumikita ka ng sobra-sobra, itulong mo sa iba. Hindi mo naman kailangan pumasok pa sa politika para tumulong ka Yung iba kasi, tumulong, kunwari lang, kasi papasok pala sa politics. Ganon yun, may mga hidden agenda kasi. Ngayon, ang tanong, paano nga ba si SB kumita? Actually, ayaw ko naman manghusga. Actually, ayaw ko naman na gumawa ng issue at ayaw kong manira. Pero meron kasi akong nakita na sa Thailand sa Thailand. Meron kasi akong nabasa na isang post, no, sa Bangkok Post na merong isang negosyante. Meron din siyang mga kasusyo na kung saan napasama ang negosyo at nakasuhan at siningil ng napakamahal na na tawag doon danyos. Kasi alam nyo kung bakit, ito ay papanood ko sa inyo. Itong style or strategy ng kanilang pagninegosyo, meron silang produkto. Ngayon, yung mga produkto na yon, pampaganda, pampaputi, pampagwapo di umano. So ngayon, para mabenta yung kanilang produkto, kumukuha sila ng mga artista na ini-endorse yung produkto na yon. So ngayon, syempre, kapag kumuha sila ng artista, malamang sa malamang yung mga artista, mga magaganda na yun, artista yun 'Di ba? Wala namang artistang pangit maliban na lang sa mga artista na pagod at saka yung sumusulong katulad ng mga gera-gera, katulad ng mga ni Coco Martin, 'di ba? Oo, walang gandahan diyan, puro pangitan talaga, paguran diyan, putikan. Kasi action movie yan Oo, mga action star. Maliban na lang sa mga artista diyan ng mga nakikita nyo lang sa TV, nagho-host, mga magaganda. So pag kanyan ang mag-i-endorse, talagang maraming bibili. Pero ngayon, marami kasing mga Thailander na nagising sa katotohanan na nag-i-invest sila sa isang produkto na kung saan
na bankrupt sila. Alam niyo kung bakit? Kasi lahat na kumukuha, kasi ang akala nila, pag kumuha sila ng produkto na yon, gaganda sila. Ang akala nila, kapag mag-avail sila sa produkto na yon, gwagwapo at kikinis sila. Napagtanto-tanto nila na yung mga endorser pala nila, mga ritukado, mga ritukada. So ngayon, syempre, kung ikaw ba naman pangit, nakita mo yung nag-endorse pumuti, syempre, mapapabili ka. Ang problema ngayon, naubos na lang niya sa loob ng 1 taon yung produkto, hindi siya pumuti, hindi siya gumwapo. Bakit? Kasi yung endorser, ritukado, kaya gwapo na, maputi na. Ritukada, kaya gwapo na, maganda na, maputi na. So ngayon, napagtanto-tanto, sinurrender nila lahat yung ina-avail nilang produkto. So ito, ipapanood ko sa inyo, ha. Kaya yung mayaman yung may-ari ng Icon. Ngayon, panoorin nyo. The Icon Group, Thailand's major fraud case. The Icon Group case, involving numerous high-profile figures and a large number of victims, has garnered widespread attention from people all over Thailand. This high-profile scandal has garnered significant attention due to the involvement of over 1,000 victims and damages exceeding 400 million baht. As more victims come forward, suspicions continue to rise regarding alleged pyramid selling and fraud. The Icon Group is an online business specializing in health supplements, led by CEO Wera the Paul Wirathiwarakul, also known as Boss Paul. Between 2019 and 2023, the Icon Group generated revenues amounting to tens of billions of baht. The company relied heavily on celebrity endorsements and marketing campaigns featuring prominent Thai personalities such as Gunkanta Thaver, Samyura Nuntpamarn Montri, and Ninpichea Watanamantree to promote their products. The company enticed many by offering low-cost online sales courses. However, once participants joined, they were pressured to invest more money in purchasing products and further increasing their financial commitments by recruiting new members. As the situation escalated, victims began filing complaints with the police and the media, accusing the Icon Group of scamming them into investing. Public fraud accusations soon followed, with some victims revealing they had considered suicide due to the financial losses they had incurred. The scandal triggered widespread outrage on social media, particularly due to the involvement of numerous celebrities, influencers, and artists. Several celebrities subsequently issued statements to clarify their roles. Boy Pakern Chat Borirak, for example, asserted that he was merely a presenter and expressed his support for the victims. Other figures, including Gunkanta Thaver, Samyura Nuntpamarn Montri, and Ninpichea Watanamantree, similarly clarified that they were only presenters and held no managerial roles within the Icon Group. On the 16th of October 2024, arrest warrants were issued for 18 suspects involved in the Icon Group case on charges of public fraud and in putting false information into a computer system. This remains a significant case to monitor as it continues to unfold, with the public eagerly awaiting the outcome, including whether the suspects will be found guilty and how authorities will manage asset seizures and legal repercussions. So ayun, napanood nyo po, klarong-klaro. Meron kasing isang negosyo sa Thailand na kung saan nag-aalok sila ng mga pampaganda, pampagwapo, pampaputi. Ang problema lang, ang mga Thailander kasi, ilang beses na silang gumamit, ilang beses silang uminom, ilang beses silang magpahid, hindi sila gumanda, hindi sila gumwapo. Alam mo kung bakit? Kasi hindi naman talaga umiipik yung gamot. Actually, yung mga endorser nila, mga artista, mga magaganda, mga ritukado-ritukada yun. So ngayon, kung magpapauto ka, talagang mapapabili ka, yung mayaman yung may-ari ngayon ng produkto. Ang problema ngayon, nagrereklamo na yung mga Thailander kasi ang dami nilang binili. Hindi naman sila gumwapo, hindi sila gumanda, walang side effect. So ang nangyari ngayon, napunta sila sa pyramid scheme. Ano bang ibig sabihin ng pyramid scheme? Ang pyramid scheme kasi, meron kasi yung tinatawag na puno, sanga, 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 sanga. Halimbawa ako yung pinakamay-ari ng company. Ngayon, meron akong isang naalok na pag mag-avail ka sa aking produkto halagang 1,000, bibigyan kita ng isang sabon. So, sa isang produkto ko na 1,000 pesos, 10 pirasong sabon. So, mangyari doon tag 100 isa. Ngayon, para kumita ka, bibigyan kita ng isang sabon para yung 1,000 mo manganak ng 100. So, ngayon, ang nangyari,
Yung nainganyo ko, nag-iinganyo siya ng iba. So ngayon, pag sinabi ko dun sa una, o kapag makaalo ka pa ng iba, bibigyan kita ng 100, sa'yo na yun. O ibalik mo lang sa akin yung 1,000. So ngayon, nakainganyo naman yung nainganyo ko hanggang sa nagsanga-sanga, yun yung ibig sabihin ng pyramid scheme. So ito po yung example, ano ba ibig sabihin ng pyramid scheme? So this is how a pyramid scheme works. Pyramid scheme relies solely on recruiting new members to make money. A hotshot would show up to advertise their business, boasting high returns with quick and easy ways to make money. So at level 1, there is the boss. So here are the 2 new members who would need to pay the recruiter to join, say, $100 each. This makes the second level. And for the second level to make money, they need to recruit more members, which bring us the third level. The new members then need to pay $100 to join, and $50 get paid to each level 1 and level 2. So every time a new member joins, the amount is paid to every member above them. So at the bottom, they lose $100 each. The middle break even, and the top makes $400 at the expense of everybody else. In theory, everyone can make money as long as they can recruit enough people, but the Earth population is finite. That's why the majority of the members lose money in a pyramid scheme. Ngayon alam nyo na. Sa pyramid scheme talaga, walang mangyayari. Ang yumayaman lang dyan, yung pinakapuno. Pero yung mga sanga doon, malulugi. Bakit? Kung halos lahat na mag-a-avail sa produkto ko, wala nang bibili. Halimbawa ngayon, sasabihin ko ako si Kent, may-ari ng balutan. Balot. Ang negosyo ko, balot. Ngayon, sa 10 pirasong balot, 50 pesos lang. Pag mag-avail ka ng 50 pesos na balot, lalagyan ko ng isa, magiging 11 na. So ngayon, kung halos lahat nagbibenta na ng balot, sino pang bibili? Ngayon ako yung producer ng balot, ako yung may-ari ng balot, lahat sila kukumpra sa akin. Ngayon, sino pang bibili kung halos lahat ng tao sa lugar kung saan ako nakatira, nagbabalot na? Pag lahat na nagkaroon ng balot, hindi naman po pwede araw-araw kakain ng balot. Baka ma-high blood pa, mamatay pa yung mga membro ko. So ang nangyari ngayon, ako yung mayaman, yung mga downline ko, hirap lahat. Yun ang katunayan. Kaya kaya ba ni Yorme mamigay ng pera tulad kay SB? Hindi kaya ni Yorme. Hindi naman si Yorme negosyante. Politician si Yorme. Kaya lang ni Yorme magserbisyo sa tao, magtrabaho sa bayan. Hindi po siya negosyante. So yun lang. Alam nyo, sa totoo lang, alam ko ang mga Iskonians, mga Manilenyo, hindi po tayo bobo. Mabilis tayo makaintindi. Isa lang aking masasabi, mapagmatsyag, mapagpanuri at mapagmasid para hindi po kayo maloko ng ating kapwa. Maraming salamat and see you next vlog. God first. Thank you.